Anong dahilan ba't hindi po ma-turn over yung mga units sa inyo? Nag-umpisa po silang magbenta sa amin 2018. Okay. Ako naman po 2021. Okay. Ang kwan po ay upon 18 months turnover. 2018 pa po yon. Hanggang sa ngayon 18 po, months dapat yung sa turnover kontrata, po, 2018. After sa down payment yung na 12 or 20% po yan. Hindi ko 12 to 20. Apa. Okay. Tapos ang problema, dati po may naggagawa doon, na video ko po dati, palima-lima lang. Sa video. Okay. Palima-lima lang po, pero yung project po kasi is 1,200 houses eh. 1,200 Opo, houses? sabi ko, abutin tayo ng kwan dyan pagka palima-lima lang. Hanggang sa yung 5 po yun, nawala na. Pati po yung opisina nila doon, wala na rin po kaming makausap. So, yun lang, 5, tapos na. 5 tao lang po gumagawa dyan. Yun lang po yan na lang po nagagawa nila. 5 unit lang. 2018 pa po yan. Mahigit mo po 5 yun. Tapos 1,200 ang mga... Ang pinakita po sa amin, 1,200 houses po yan. Houses dapat. Tapos almost 80% na po nabenta nila dyan. Pero yun lang po nagagawa yung nandun. Siguro mga 40 piraso lang po yun. Tapos wala na po kayong makakausap doon. Wala na kayong makikitang opisina. Tinanggal na po nila. Wala na po kami. Ang binigay lang nila sa amin ay isang email na hindi naman po sumasagot. Anong reason sa inyo pong palagay na bakit nagkaganon? Sa hearsay po, kasi yung San Miguel po, nabili nila yung mga katabi. Sabi po na nagtatrabaho doon, hindi na matutuloy yan, nabili na ng San Miguel yan. Ang lupa mismo na Opo. kung saan papatuloy ng mga bahay. Opo, yun po ang hearsay. Ang sabi. Kung nabili ng San Miguel, yun siguro dahilan kahit hindi na kailan ituloy. Kaya po hindi yung na project. Opo, yun po. Magkano po yung mga na-down nyo na? Kami po ay Ano ba sa inyo po? Magkano po Ako po ay nasa 1.4 million po. Oh! Kasi yung anak ko po ay 2023 nag-Japan. Kasama po siya sa bumili. Expected niya, ngayong January po kasi kakasal eh. Expected niya may bahay siya. Ay wala po. Anong titirhan niyang bahay? Magkano bang isang unit na binibenta? Ang low-cost housing lang naman po yung aming binili na 450 po yung isang 36 square meter na bahay. Bakit sa inyo 1.4 Ay kasi po yung million? 1.4 1.2? 1.4. Meron pong bitina na up and down na medyo 1.1 po isa noon. Medyo mahal po yon. So meron po akong isang ganon at saka yung maliliit. Pero yung ibang mga bahay, tulad sa mga kasama niyo, 450,000. Apo. At saka may mga Iba-iba rin po. Iba-iba. Kasi tatlong klase po yung bahay. Isang 2.5, isang 1.1, tsaka 450 po yung pinakamababa. Depende siguro kung ilang bedrooms Depende din. po kung ilan po ang inyong Okay. kakayanang bilhin. Magkano yung pinaka maliit na na-down? Ang sa akin po ay 354,000. 120,000. 120 sa inyo po. 235 po. Okay, sa inyo po naman. Kasama po. Magkasama kayo po mo. Sa akin po ay 250. 50 sa inyo po. Sa amin po ay 544. Okay, kalating milyon. Sa amin po ay 480,000. Kayo naman po. 219 po. 810 po. 810,600. Hindi na natin matawagan yung Bria Homes. Let's call Bria Homes and then let's call Disud. Nag-off na ng cellphone ang administrator and manager ng Bria Homes na si Judy Siriban. Okay? Bawiin natin to. Mababawi natin. Attorney Richard Manila, magandang hapon po sir. Regional Director ng Disud, Region 4A. Sir. Good afternoon po, Senator Rafi. Alam niyo na po itong kaso ng Bria Homes? Yes po, Senator. Nablis na po ako ng team natin. Okay. So, ano po yung mga hakbang na pwede niyo pong gawin para matulungan silang ma-refund yung kanilang mga down payment? Wala naman palang bahay talaga. Yes po. Actually po, Senator, dalawa po ang pwede natin gawin dito. Unang-una po, part ng regulation, pagkukunta po ng inspection dito ang aming team. In fact, naka-schedule na po ito by July 21. And meron pa kami naka-assign na magaling namin na engineer, si Mayor Rene Bancud. Kukunta po kami ng inspection to check po yung status of development. Yan po ang part ng regulation. On the second side, pagdating po doon sa ating refund issue, yan po ay, tinatawag po namin yan po na contentious matter po, contentious matter. Okay. Meaning, mariresolve lang po yan, Senator, pag po ipasok po yan sa adjudication mechanism ng aming departamento through 8SAC. Kasi po, di ba, meron kaming attached agency, yung 8SAC, yung Human Settlement Adjudication Commission. Pero hindi naman po yung diretso po na gagawin natin sa kaso agad po. Kasi pagdating po sa refund, pag hindi po nagkasundo ang dalawang parties, papasok po yan as case. Pero bago tayo dumating po doon, Senator, we can still explore yung alternative dispute resolution na pwedeng gawin dito sa aming opisina. We call it po conciliation conference na ipapatawag po ng aming opisina sa DSUD, Region 4A. Papatawag po natin yung ating complainant together with the developer. So, dun po sa conciliation conference, we are going to explore the possibility of settlement or amicable settlement. Okay. Ngayon,
Kung magkaroon po ng amicable settlement, well and good. Yun po ang gusto namin mangyari dyan. Kaya nga meron tayong alternative dispute resolution. On the other side, kapag po magkasundo ang both parties, then magsa-certify po ang DSUD Region 4A ng certification to file action in view of the failure to amicably settle the issues. So if that is the case po, worst case scenario, mag-file po ngayon ng appropriate case sa ating complainant para po sa refund doon po ngayon sa Human Settlement Adjudication Commission, and the ASAC as our court will hear it and render decision in accordance with their own rules of procedure po, Senator. But that might take some time siguro. Pwede ba Correct naman po. pasak? Yes po. Makapapasrak po nito, Senator, is that pinakamaganda po talagang gawin natin. Let us explore, and we are also encouraging ang ating complainants to explore muna po yung alternative dispute resolution available with DSUD Region 4A. Yan po Okay. ang pwede natin pong gawin dyan. Mas mabilis po yun, Senator, and we will encourage both parties to settle it amicably. Okay, good. So, ibig sabihin, patatawag niyo po itong developer ng Bria Homes. That is correct po, Senator. That is correct po. Okay, sige po. Do that, sir. Kami po ay tutulong din po yung tagapang ko po sa Senate. Tutulong po na para maobliga, Yes, mapatawag po itong may-ari ng Bria Homes. Miss Riban, magandang hapon po. Miss Judy. Hello po. Ma'am, andito po yung ilan sa mga kliyente ng Bria Homes at nasa kabilang linya din si Attorney Richard Manila ng DSUD Region 4A. Ba't nagkaganon, ma'am? Wala pala yung mga units, so kailangan balik nila mga pera. Sir, ganito po, Sir Rafi. Inform ko lang po kasi kayo. Nakikipag-usap lang po muna ako dun sa office po namin regarding sa client namin. Ngayon, hello, sir? Apo, Apo. makipag-usap sa office. Apo, nakikipag-usap na lang po yung client natin sa office po namin to settle po yung ano nila, yung mga concern po nila. Kahit ako na lang po personally ang kausapin. Hindi. Doon na lang po kayo. Hindi na po sa inyo. Akit na po tayo sa DSUD. Ano pa? Doon na lang po kayo mag-usap-usap sa DSUD. Sasama po yung staff ko sa RTI, pating staff ko sa Senate. Ito ni Manila. Sir, kailan Yes, po? yes. Kailan maano natin to? Ma-schedule ASAP. Yes po, Senator, ang gagawin namin, we will check with our team and then we will issue a notice to that effect para po maset po yung earliest possible schedule for conciliation. Ayun, sige po. Patawag niyo po yung Bria Homes. Ano? Ayan naman si Judy Yes, Siriban. At kung meron pa mas mataas Yes, sa po, kanya, Senator. okay? Sige para sa refund. Ma'am Judy, Yes po, sir. kayo at kung sino pa yung mga opisyalis niyo dyan sa Bria Homes, umaten po sa patawag ng DSUD. Ano po? Okay po. Dahil kapag hindi, mapipilitan po akong i-hearing to as soon as mag-open yung 20th Congress. Pag dinala ko sa hearing to, mas malaking problema kayo. Okay, ma'am? Okay po, sir. Sige. Salamat po. Attorney Richard, schedule po natin yung pagpunta dyan sa inyong tanggapan. Samahan po namin sila siguro within this week para mas mapabilis tayo. Ano po? Titignan po namin po, Senator, kung available pa po this week. Otherwise, baka po at least the following week po. Week. Ito yung schedule po ng mga team natin. Usually po, puno na po yung schedule natin. Sige po. I understand. Apa. Understand. Sige Yes, po. thank you po, Pero yung Senator. the earliest possible open na Yes schedule po, ninyo. next week po. Yes po, hanap po kami ng schedule. Salamat po ha. Okay, sige po. Yes Mga po, mga ma'am. welcome po. Come what may, I promise you, makakatanggap po kayo ng refund. Marami na akong ganito mga experience sa mga iba't ibang developer. In the end, nakakuha ng refund. At hindi ako papayag na hindi kayo makakuha ng refund. Okay? Sige po. Maraming salamat po, Senator. Punta kay Odette para doon sa schedule po. Sasama po yung mga staff ko sa Senate pati yung mga staff ko sa RTI doon po sa mediation. Sige po. Sige po. Thank you. Salamat po, salamat. Thank you po.